ng salita ng ating Panginoon. Alam niyo po, yan ang may kasabihan nga po tayo na kapag ang iglesia po ay hindi nagpapahayag ng salita ng Diyos, humihinto po yung responsibilidad ng iglesyang yan. Kaya yung tinatawag na the church that ceased to evangelize, it ceased to be a church, no? Nawawala po yung kaya kasi yan ang ating yan ang Great Commission ng ating Panginoon bago siya mag-ascend dun sa kalangitan. Ang sabi niya, go into the world and make disciples of all nations and teach them all the things that I have taught you, and lo, I be with you till the end of time, no? Kaya yun po ay command niya sa atin. At yun ay kinuman niya sa kanyang mga disipulo ng mga kapanahonang yon. Kaya ako po'y galak na galak at natutuwa sa ating mga kabataan, sa kanilang pagiging active doon sa pag-share ng salita ng Diyos. Hindi lamang po ito para sa mga kabataan, kundi din sa mga katandaan, no? Kaya yan ay hindi lamang responsibilidad, no? Yan po ay tinatawag na pribilehiyo para sa bawat sa atin na tayo po ay mag-share ng salita ng Diyos. At alam niyo po ba, may reward yan pagdating ng araw? Kapag tayo po ay naroon na sa piling ng ating Panginoon at doon sa tinatawag na the judgment seat of Christ, hindi po yun para hatulan tayo. Ang ibig sabihin doon, the judgment seat of Christ, pagkatapos po na ma-rapture tayo, ibig sabihin, yung ginawa natin dito sa ibabaw ng lupa, doon po tayo i-reward ng ating Panginoon. At alam ko na isa sa mga korona na ipagkakalob ng Panginoon Diyos ay doon sa mga naghahasik at nagsishare ng kanyang salita. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin at humingi po tayo ng kaliwanagan sa banal na Espiritu ng Diyos upang mauunawa natin at maintindihan natin ang mensahe niya para sa araw na ito. O dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang lumalang ng mga langit at lupa, lumalang ng mga nakikita at hindi nakikita. Salamat po, Lord, sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa mga kaluluwa na idinako mo sa lugar na ito upang makinig ng iyong salita at upang lumago sa kanilang pananampalataya. Ganon din po yung mga nakikinig sa kasalukuyan at mga kasama namin dito sa tinatawag na online preaching. Kaya naman pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, Lord. Buksan mo po ang aming mga pandinig para mapakinggan natin ng maigi, Panginoon, ang iyong mensahe. At ganon din ang aming puso, buksan mo po ito upang ito ay maitanim sa aming mga pag-iisip. Kaya dinadakila ka namin, pinasasalamatan ka namin sa umagang ito. Salamat po sa iyong biyaya at pagpapala sa aming lahat at sa patuloy na pagtuturo at pagdedeklara ng iyong salita sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. At lahat po tayo magsabi ng malakas na Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Meron pong, sa wikang English, meron salitang decadent. No? Ang spelling po niya, D-E-C-A-D-E-N-T. No? Sino po nakakalam ng salitang decadent? Pakitaas lang kamay. Okay. Alam niyo po yung salitang decadent, no? Ang ibig po ang pinaka-root word niyan, decay. Decay. Kapag sinabi nating decay, yan po ay, ano ba sabi kang Tagalog yung decay? Naagnas, no? O kaya ayun, oo. Yan, yun yung salitang decay. Ibig sabihin nun, nagdi-decline o kaya bumababa. O kaya
sa madaling salita, decay. Praise the Lord. No? Alam niyo po, ang kasaysayan ng tao ay hindi evolution. No? Yung pong, ibig sabihin may progresibo. Alam natin na tayo po, ang Biblia tinuturo na tayo po ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang kawangis, ang tao. At tayo po ay nagsumula kay Adan. Kaya ang kasaysayan po ng tao ay hindi yung tinatawag na evolution, kung hindi devolution. No? Ang ibig po sabihin nito sa casual na pananalita, ang ibig pong sabihin nito, it's not up, but it's down. Yan po ang kasaysayan ng tao. That is the history of man. It is not evolution, but it is devolution. It's not up, but it is down. Sa madaling salita, ang kasaysayan po ng tao o yung tinatawag na human history ay pababa, hindi pataas. Ang tao po, ang tinatawag na the society of men o yung tinatawag na yung kapaligiran ng tao ay nasa tinatawag nating pagbagsak o kaya pagbaba, magmula doon po sa tinatawag na pagbagsak ni Adan at ni Eva. Kaya makikita po natin yan na magmula doon po sa pagbagsak ni Eva, progressively it declined, pababa po. Kaya nga na, kung maalala nyo, doon sa Genesis chapter 6, anong ginawa ng Diyos? Ang ginawa ng Diyos, nilipol niya ang tao. Dahil sa sobrang ng sama. Sabi nga doon sa Genesis chapter 6, sabi nga ng Panginoon na He was sorry to create man dahil sa sobrang sama ng tao. Kaya sabi niya, lilipulin ko ang tao, ang lahat ng aking mga nalikha. Kaya pawagsak. The only thing is that He still saved 8 men, no? At alam natin kung sino yun. Si Noah, yung kanyang asawa, at yung kanyang 3 anak na lalaki, at yung kanilang mga asawa, at yung po ang pinagmulan uli ng tao. At yung 3 yun ay si Shem, si Ham, at si... Ano ba yung isa? Yeah, praise the Lord. Huh? Kaya ganyan po. Ganyan ang kasaysayan ng mundo. Lalo na po sa ating kapanahunan ngayon. Actually, ang description nga ng mga ibang mga historian ay ganito, the world system is vile, sabi nila. It is degraded. It is debauched. At ang sabi nila, it is marked by decline. Ito po ay markado ng pagbagsak ng tao. Over 1,000 of years, sabi niya. At pagkatapos ng palayo ang tao doon sa pamantayan ng Panginoon Diyos. Kaya ganyan po ang nangyayari. Nakikita natin yan sa ating kapaligiran at nakikita natin yan sa bawat bansa, dyan sa Pilipinas, lalo na dito sa Amerika at sa iba't ibang panig ng daigdig. Nakikita natin ang pagguho ng moralidad ng tao. Nakita natin ang kasamaan na lumalaganap sa tao. Nakita natin iba't ibang parte ng daigdig ngayon na mayroon tinatawag na digmaan. Nandiyan po yung tinatawag na digmaan sa Ukraine at Russia na kung saan thousands of people are dying, soldiers are dying. They are spending a lot of money para mag-produce ng arms, para pamatay ng tao, pamuksa ng tao. At ganyan din po ang nangyayari doon sa Middle East. Di ba napapansin nyo sa Middle East? Yung Israel, napakaraming kalaban. Yung tinatawag pong proxies ng Iran, yung mga Hezbollah. Nandiyan po yung tinatawag na mga Houthis at yung iba-iba pong mga tinatawag nating mga terrorist group na sinusuportahan ng Iran. Kaya napakarami pong napipinsala, hindi lamang yung
yung society kundi napipinsala pati mga tao at marami ang nagpuputi ang mga buhay. Marami. Maraming mga pamilya ang na-dislocate, maraming mga pamilya ang mga nawalan ng mga mahal sa buhay. At kaya nakikita po natin ngayon yung tinatawag na migration dun sa, lalo na dito sa western part ng ating mundo, dun po sa Europe. Nakita natin ang pagpunta roon. Ang mga tao, nais nilang umalis sa kanilang bansa sapagkat nakikita nila ang kaguluhan doon. Nakikita nila na walang katiwasayan, walang kapayapaan. Nanganganib ang kanilang mga buhay. Kaya sila po ay lumilikas kahit na ang kanilang buhay ay manganib at pumupunta po sila doon sa tinatawag nating mga Western Europe upang magpasimula ng kanilang mga buhay. Ganyan din po rito sa Amerika. Kaya siguro napapansin nyo, napakaraming immigration dito. Halos lahat ng bansa sa buong mundo ay pupunta po rito. Pero mapanganib, sapagkat meron pong tinatawag na mga nagdadaan sila dun sa lugar ng Mexico kung saan maraming drug cartels. Kung saan nanganganib sila, nagbabayad sila ng libu-libong dollars para lang makaraan sila at pinipinsala pa ang kanilang mga kababaihan, mga nire-rape ang mga babae. Kaya ito po ang nangyayari ngayon. Kaya nga po, makikita natin bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Bakit nangyayari ang mga bagay na ito dito sa ibabaw ng mundo ngayon? Halos walang kapayapaan. Nakaamba ang panganib para sa lahat ng tao. Diyan lang sa Pilipinas, alam natin na maselan ang takbo ng kapayapaan sa Pilipinas dahil nandiyan nakaamba ang China. Na anytime gusto lang invade ng Taiwan at ganun din ang Philippines at yung mga iba-iba pang mga bansa dyan sa Southeast Asia. Yan po ng lahat ng mga bagay na yan. Dito sa Amerika, ngayon maselan po ang eleksyon dito sa Amerika. Sa November 5, eleksyon po dito sa Amerika, pero nakikita na dito yung mga bagay pang na talaga namang sobra. Kaya ang pinag-uusapan dito ngayon sa pagboto ay hindi kung yung partido ng Democrats o partido ng Republicans. Ang pinag-uusapan na po dito ay ang kung ano ang tama at kung anong mali. What is good and what is evil. Kung ano ang iboboto mo. Kaya yun po ang nakasalalay dito sapagkat yung partido ng Democrat, ang tawag nga po rito niyan ay mga demon rats. Sapagkat ito ang partido ng walang Diyos. Yan ang partido na nag-advocate ng abortion, nag-advocate ng LGBTQ. Yan po ang nag-advocate ng same-sex marriage. Yan yung mga lahat ng ginagawa doon sa mga kabataan dito, bata pa lang. Pinag-aaralan nila yung tinatawag na gender identity, na yung mga bata na mga wala pa sa wastong gulang, kahit wala yung tinatawag na approval ng kanilang mga magulang, kapag nagustuhan ng gobyerno, ay kanilang tinitingnan kung ito ay babae o lalaki. Kaya iba kinakastraight. Kaya yan po mga nangyayari. Kaya yung ginawa ng Diyos na dalawa lamang ang gender, babae at lalaki, male and female, nire-remake po ngayon ng tao. At alam natin kung sino yun. Alam natin kung sino yung gumagawa na yun. Alam natin si Satanas. He wanted to remake what God has purposely done. Tao, lalaki at babae lamang. Kaya nung likhain niya yung dalawang unang tao sa Garden of Eden, ang nilikha niya ay si Adam and Eve, hindi si Adam sa si Steve. Kaya ibig sabihin yan, yaan ang purpose ng Diyos para maging reproductive.
Excuse me. Lynn, pahingin tubig. Kaya yan po ang purpose ng Panginoon para ma-reproductive. Kapag naging lalaki at lalaki ang nasama, hindi po magpo-produce ng tao yan. Saka kung yung babae at babae magsasama, hindi po mag-reproduce ng tao yan. Ibig sabihin, mauubos ang tao dito sa ibabaw ng lupa. Hindi marireplenish ang population ng mundo. Pero yan ang gustong gawin ng tao. Kaya nga sa umagang ito, ang tema mo ng ating pag-uusapan ay tungkol doon sa tinatawag na judgment on a reprobate mind. Ano ito? Ang ibig kong sabihin ito ay sa Tagalog ay kahatulan sa masamang pag-iisip. Reprobate. Ano po ba yung salitang reprobate? Ang ibig sabihin ng reprobate ay darkened mind. A mind that cannot think right. Kaya ganyan, yung ating mga politicians, yung mga lawmakers natin dito, dyan sa Pilipinas, at sa mga ibang parte ng daigdig, ang kanilang pag-iisip ay malayo sa prinsipyo ng Diyos. Ito puro oppose doon sa tinatawag na prinsipyo ng ating Panginoon, doon sa principles of God. Kaya doon po pumapasok sa atin yung tinatawag na masamang pag-iisip at pag-iisip na hindi nakakaintindi at nakakaunawa ng tama at mali. At yan po sinasabi ni Isaiah, yung tama ginagawa nilang mali. Yung araw ginagawa nilang dilim at yung dilim ginagawa nilang araw. Yung liwanag ginagawa nilang madilim at yung madilim ginagawa nilang liwanag. At yung kabutihan ginagawa nilang kasamaan at yung kasamaan ginagawa nilang kabutihan. This is the kind of society that we live today. Yan po ang tinatawag na society na ating na pumapalibot sa ating ngayong sa ating kapanahunan, saan man tayo naroon, maring nandyan kayo sa Pilipinas, nandito ako sa Amerika at sa ibang parte ng sulok ng daigdig. Kaya upang maunawaan po natin ito, buksan po natin ang ating Biblia doon sa aklat ng Roma. Chapter 1, verse 28, no? Book of Romans, chapter 1, verse 28. Bagamat ang ating pong tinatawag na text ngayong umaga ay magmula sa 18 hanggang 32, ngunit dito po tayo dadako sapagkat narito po ang tema ng ating pag-uusapan. Ngunit dadaanan po natin yan magmula sa verse 18 hanggang doon sa 32. Ngayon, simulan po natin. Verse 28. Sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-iisip. Ito po yung tinatawag na reprobate mind. At sa mga ditumpak na asal. Hinayaan. At tingnan po natin yung verse 18. Verse 18 ng Romans chapter 1. Dito po sa wikang Tagalog, nahayag mula sa langit ang poot. Ito po yung wrath, no? Yung poot. Poot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang mga kasamaan. No? Nahayag mula sa langit ang poot ng Diyos. Ano po ba yung salitang yan? Kasi kaya nagkakaroon ng problema sa buong mundo. Ito pong tinatawag na pag-decline o pagbaba ng kasaysayan ng tao
ay dahil po sa tinatawag na puot ng Diyos. Dahil sa kasalanan ng tao. Kaya nga doon sa 28, ang sinasabi po doon, and even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to reprobate mind, to do more things which are obscenities. No? Kaya lahat po ng mga masasamang asal, binigyan ng tao ng isip, lalo na sa ating kapanahunan na ito, ng tinatawag nating mga, bagamat maraming taong marurunong, mga tao na nasa Supreme Court justices, mga nasa Senado, mga congressmen at congresswoman, pero nakikita natin, mismo yung kanilang pag-iisip ay mga mali. There are so many mga tinatawag na policy and bills na sumisira sa tao at hindi sang-ayon sa prinsipyo ng Panginoon sapagkat ang kanilang pag-iisip ay maitim. That's why they cannot think right. Yan po sinasabi sa Biblia, yung pong tinatawag na katalinuhan dito sa ibabaw ng mundo ay kahangalan sa harapan ng Diyos. Kaya makikita natin, sasabihin nyo nga na, Pastor, paano pong nagdi-decline ang tao? Samantalang no mga ancient times, ang tao ay ganyan lang ang mga damit, no? Nakabahag lang. Pero ngayon nakadamit ng maayos at maganda, parte po ng kultura. Noong unang mga panahon, ang tao po ay gumagamit lang ng pana, no? Gumagamit lang ng tinatawag nating mga sword o yung kayang mga sandata na gawa ng bakal, no? Pero ngayon, iba na, Pastor. Baril na. Marami, kaya nga yung ngayon ang kahangalan. Kaya ang tao habang uma-advance, lalong nagiging mapanganib at delikado. Kaya nung naimbento yung mga dati mga tabak-tabak lang at mga tinatawag na mga pana at mga sibat, hindi pa marami ang napapatay doon. Pero ngayon, mas marami ang napapatay. Lalong uma-advance ang thinking ng tao, lalong nanganganib ang mundo. Hindi po ba? Ito lang nuclear war na ito. Pag ito'y naampisahan, ubos ang tao. Ubos ang tao. Kaya nakita nyo, hindi paitaas ang isipan ng tao, kundi pa-decline. Sasabihin nyo naman, Pastor, nakita nyo naman yung mga television ngayon. Saka yung mga tinatawag na mga iPhone, mga cellphone, mga tablet, nandyan lahat. Nandyan nga lahat. Napanganib, pati mga pornography, nandyan din. Lahat ng klase ng kasamaan nandyan. At karamihan, aminin natin ito. Lagi kayo naka-cellphone. Most of our time are in the cellphone. Dito, mga bata, puro cellphone. Yung mga magulang dito, nagtatrabaho. Para tumahimik lang yung mga anak, binibigyan ng cellphone. Lahat sila may cellphone. Kaya hindi mo matawag. Yung aking mga po, ganun. Tinatawag ko, naka-cellphone. Sabi ko, kakain na. Pag pupunta kami sa bahay nila, pupunta doon sa kakain sa pagkainan, naka-cellphone pa rin. Sabi ko sa kanila, bubuhusan ko ng at sinigang, kung kaya yung kanin. At nung nagtatrabaho po ako sa State of California, nagtatrabaho ako sa Health and Human Services Agency, pag during lunchtime, nandun ako minsan, nagsishare ako ng Word of God sa aking mga ka-empleyado. At minsan, meron akong tinatanong sa kanila kung tanggalin kaya sa inyo yung cellphone na yan, ano mangyayari? Naku, Ted, sabi niyan gano'n sa Tagalog kasi mga Amerikano. Naku, Ted, sabi niyan gano'n, pag walang cellphone, hindi kami mabubuhay. Just imagine that. Hindi rin sila mabubuhay pag walang cellphone. We cannot live without cellphone. Pero meron po akong aaminin sa inyo. Ako po, walang cellphone. Totoo yun. Yung ginagamit na cellphone na akin, aking misis.
Binigyan ako ng cellphone ng anak ko. Kinuha ulit dahil sabi sa akin, tinatawagan daw nila ako. Hindi ko naririnig. Binigyan ako ng cellphone ng bayaw ko ni Pastor Danny. Siguro nakita niya na dyan. Nandyan yan, pero ginagamit ko lang yan pag babiyahe ako mag-isa. Dahil baka kung madisgrasya ako, wala akong matatawagan. No, pero hindi ko binibigay yung cellphone number ko sa iba. Kaya lang ako nagka-cellphone, binigay lang sa akin yung cellphone na yan. Kaya ganyan po ang nangyayari sa atin. Kaya dahil sa puot ng Diyos sa tao, ganyan ang nangyayari sa atin. Ngayon, tunghayan natin muli yung Romans chapter 1 verse 18. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Ibig sabihin, they suppress the truth. Kaya nakikita nyo, kaya tayo, pinipreach natin ang the whole counsel of God. Sapagkat karamihan sa mga tao ngayon, yung bang sinisiil nila ang katotohanan, kahit na yung mga tinatawag nating mga nagpapanggap na mga Christian, or we call them Christian cult. Dahil sinisiil nila yung katotohanan. Ayaw nilang ipahayag yung katotohanan doon sa kanilang mga miyembro, sapagkat yun, nais nila, ayaw, para takutin sila at hindi sila makaalis doon sa kanilang mga kongregasyon. Kaya ito yung mga sumisiil sa katotohanan. They suppress the truth. Kaya ang puot ng Diyos ay nasa kanila. Dito sa bansang Amerika, ganyan din. Yung mga policy ng gobyerno dito sumisiil. O kaya they suppress the truth. Diyan sa Pilipinas. Alam niyo po ba, tatapatin ko kayo, yung bagyong Christine. Yung bagyong Christine. Na alam natin na maraming napinsala sa ating bansa, dyan sa Pilipinas. Doon nga sa mga balita, 47 yata ang namatay. Alone in Batangas. Diyan po sa Laurel at doon sa Talisay. Alam niyo po ba bakit ganyan ang bagyo? Magkasunod halos, di ba? Noong nakaraan, Enteng. Hindi pa tayo nakapagpapahinga diyan. Ito na naman, pumasok na naman ang bagyo. Bagamat yan ay covered almost all Luzon. Pero nakita natin, bakit yung Batangas mismo ang maraming napinsala? Bagamat yan ay nanggaling doon sa tinatawag nating Southern Luzon. Yan po yung mga Naga na yan, papunta po doon sa Ilocos Region. Alam niyo ba kung bakit? Nandyan po yung pinakamataas sa Batangas City, nandyan yung pinakamataas na estatwa ng Birhen Maria. Abomination po yan. Yan ang tinatawag na kinapupuotan ng Diyos. So many nations like that. Kaya pumapasok po yung mga disaster na yan. Sapagkat yan po ang tinatawag na puot ng Diyos. Yan ang tinatawag na cataclysmic wrath of God. Naalala niyo ba yung panahon ni Moses? Yung pong yung merong mga 3 tao doon sa panahon ni Moses. Dahil kasi nihintay nila si Moses, gumawa sila ng estatwa ng baka, gintong baka. Tapos gumawa sabi nga ng Panginoon doon doon sa Numbers chapter 16. Pumasok doon ang puot ng Diyos. Itong namuno doon, ang pangalan ay si Korah. Hinimok niya yung kapatid ni Moses
na gumawa ng na gumawa ng tinatawag na estatwa ng bakang ginto at yun ang kanilang sinamba. Ano nangyari? Nung dumating si Moses, hinagis niya yung Ten Commandments at bumuka yung lupa at kinain lahat yung mga taong iyon na sumamba doon sa tinatawag na bakang ginto. Yan po, the wrath of God. Kaya ganyan pong nangyayari. Kaya nakikita nyo dito sa Amerika, bagamat marami ding dumarating ditong mga tinatawag na mga disaster. Pero napapansin nyo po ba? Ang Amerika nakadikit lang yan sa Mexico. Nakadikit yan sa mga Latin countries. Pero lahat ng bansang ito may hirap. Punong-puno ng mga krimen, punong-puno ng lahat ng klase ng lawlessness sa mga bansang ito, magmula yung Panama, Chile, mga Bolivia, Brazil, mga Cuba, ganyan. Mexico, ang Mexico, noted sa mga drug cartel, nagpapatayan doon. Why? Sapagkat ito po ay under the Roman Catholicism at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Nandun yung pinatawag na the Mother of Guadalupe. Meron din tayo dyan nun. Kasi nandiyan pumapasok po yung wrath ng Panginoon Diyos. Kaya nagkakaganyan. Kaya ganyan po nangyayari sa atin sa Pilipinas. Hindi tayo masenso. Nakikita natin may mga tinatawag tayo high rises. Nandiyan na po yung mga magagandang building, mga matataas, nag-i-improve ang Pilipinas. Pero nakikita natin, marami pa rin may hirap sa atin. Nakikita natin, marami pa rin mga Islam sa atin. Marami pa rin pong mga naghahanap ng hanap buhay. Marami pa rin mga sa drug, mga drug pusher. Why? Sapagkat yan po ang tinatawag na curse sa ating bansa at yan pong nangyayari sa maraming bansa na sumasamba sa ganyang mga idolo at mga tinatawag na mga graven images. Alam niyo po, dinaya tayo ng Roman Catholic. Alam niyo po ba ang Ten Commandments doon sa Book of Exodus, yung pinaka second commandment na nakalagay doon, huwag kayong gagawa. Tingnan natin Exodus. It's Exodus chapter 20. Ito po sa Exodus chapter 20 verse 3, ito po yung genuine na Ten Commandments na ibinigay ng Diyos kay Moses. Ito po ang sinabi dito, ito ang sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh at ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkakalipin. Dito sinabi rito, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ito po ang second commandment. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, na nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong si Yahweh ay mapagnibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng haayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na salinlahi. Pero yun, kaya yun hanggang ngayon. Ganyan din ang nangyayari dito sa mga Mexico, mga Latino, mga Latin countries, sapagkat kinamumuhian niya ng Diyos. Ang Roman Catholicism, wala po itong tinatawag na second commandment. Ang ginawa nila, in-split nila yung Ten Commandments into 2 para maging 10. Hindi ba yung Ten Commandments, yung pang 10 commandments dito sa Book of Exodus, ang sabi rito, huwag niyong
Huwag niyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, anumang pag-aari ninyo. Kaya in-dispute nila yun. Thou shalt not covet thy neighbor's wife. Pagkatapos, thou shalt not covet thy neighbor's good. Pero isa lang yun. Sa Book of Exodus, yun po ang Ten Commandments. Tinanggal nila yan. Kaya hanggang ngayon tayo, ang ating bansa ay nagdurusa kasama ng mga bansa rito sa Amerika. Kaya yan. Kaya ganyan ang nangyayari. Kaya nakikita nyo, bakit yung Batangas maraming ng ano dyan? Sapagkat pinapaalalahanan tayo ng Panginoon Diyos na hindi natin dapat sambahin yan. Yung mga ribulto na yan. Yan ay gawa ng tao lamang. Amen. Hindi ba sabi nga ni Apostol Pablo doon? Tingnan niyo po yung ano nyo. Yung gawa, yung inyong Biblia sa Aklat ng Gawa, chapter 17. Doon po sa Book of Acts yan, sa wikang Ingles. O Gawa sa wikang Tagalog. Po sabi ni San Pablo, sabi niya, ito ang sinabi ni San Pablo doon sa mga taga-Atenas. Sabi niya, habang sila hinihintay ni Pablo sa Atenas, napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosan ang lungsod at nag-iinit ang kanyang kalooban. Kaya't nakipagtalo siya sa mga Hudyo at sa mga Hentil na sumasamba sa Diyos. Doon sa kanilang sinagoga at sino mang makatagpo niyon sa liwasang bayan araw-araw. At nakatalo rin niya ang ilang pilosopong Epikuryo at Estotyo. Ito ang sabi niya, ano bang ibig sabihin sa atin ang nagmamarunong na ito? Anang ilan? Sabi naman ng iba, nangangaral yata tungkol sa ibang mga Diyos. Kita niyo siya pa ang pinagbibintangan. Ganyan ang sabi nila sapagkat nangangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa muli niyang pagkabuhay. Kaya ganito ang nangyari. Sabi niya rito sa verse 22, kaya tumayo si Pablo sa harap ng mga kapulungan ng Areopago at nagsalita, mga taga-Atenas, napapansin kong buhos ang inyong mga kalooban sa relihiyon, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito, sa Diyos na hindi nakikilala. Ang inyong sinasamba kahit hindi nyo kilala, ang siya kong ipinapayag sa inyo. Pansinin niyo po ito sa 24. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroon ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya nangangailangan ng anumang kaya siya pinaglilingkuran ng tao sapagkat siyang nagbibigay ng buhay, hininga at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Kaya hindi po siya naninirahan doon sa mga templong ginawa ng tao. Kaya ang sabi po sa Biblia, siya ay, at ang kanyang tapakan, ay mismo yung tinatawag na mundo. Kalkulay niyo, apakan niya. Yan. Yun ang kanyang apakan. Kaya ang tanong ko sa inyo, how big is God? Pwede ba nating i-minimize ang God? Gumawa ang tao ng tinatawag na rebulto at pagkatapos yun ang sasambahin natin. Alam niyo, meron ako ikikwento. Alam niyo pa ba minsan, mas matalino pa yung pusa kaysa tao? Alam niyo ba yan?
Kasi alam niya yung ano, yung merong isang sculptor, kumuha ng kapirasong kahoy. Tapos sinati niya yung kahoy. Tapos yung isa ginawa niyang imahin. Ibinigay sa tao, ginawa ng tao sinamba. Pagkatapos yung kapirasong kahoy, yung kapiraso na hinati niya, ginawa niyang parang isda. Ibinigay doon sa pusa, hindi kinain ng pusa. Bakit? Sabi ng pusa, kahoy yan, hindi ko kayang kanin yan. Kita niyo na mas marunong pa yung Kaya yung puot ng Diyos na yan. Yan po yung tinatawag na puot ng Diyos sa pamamaraan ng mga disaster. Kaya napakaraming mga disaster na nangyayari sa ating kapaligiran, hindi lamang dyan sa Pilipinas, hindi lamang dito sa Amerika, kundi sa lahat ng panig ng daigdig. Siguro nakikita niyo sa YouTube, mga baha, sumisira ng mga tinatawag nating mga city, winawasak nito. Doon lang sa tinatawag na Middle East na dati na hindi nagkakaroon ng tinatawag na mga pagbahang malalaki. Ngayon nagkakaroon doon sa Oman, Saudi Arabia. Hindi nakakalain ng mga ganito. Pinapasok yung Mecca, yung sinasamba ng mga Muslim. Nagkakaroon ng mga plague ng mga insekto. Ito mga tinatawag sa Italy, dito sa mga tinatawag na France, dyan sa mga tinatawag na Norwegian countries, ang baha dyan, grabe. Dito sa Amerika, ngayon pa lamang yung tinatawag na yung baha rito na sumira ng Florida, maraming napinsala. Yung tinatawag na North Carolina dito, maraming pininsala. Sabi nga nila, ngayon lang nila nakita yung ganitong klase ng pinsala na nangyayari, hindi lamang dito sa Amerika, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa bawat sulok ng daigdig. Paano nga? Sinusuppress ng tao yung katotohanan. Kaya tuloy natin. Verse 19, ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Kaya, ang Panginoon Diyos, inihayag niya yung katotohanan. Nariyan ang sa kanyang salita. Sinasabi sa kanila kung sino siya. At dapat natin siya makilala at dapat nating malaman ang kanyang kaparaanan. Sabi dito sa verse 20, mula pa ng likha niyang sanlibutan, ang kalikasang ito di nakikita ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos at maliwanagan na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya, kaya't wala na silang maidadahilan. Kaya ang talo, walang maidadahilan. Kahit sabihin nila walang Diyos. Paano mong sasabihin na walang Diyos? Sumisikat ang araw sa umaga, lumulubog ito sa gabi. Pag lumubog sa gabi ito, sisikat naman yung buwan at pagkatapos yung mga bituin. Consistent yan. Everyday, nakikita natin yan. Yan ba'y produkto ng evolution? Hindi. Merong kumokontrol. Bakit itong mundo? Merong sun. Yung tinatawag na araw na yan, kung malapit-lapit sa atin, sunog ang buong mundo. At kung malayong malayo yan, frozen tayong lahat dito sa ibabaw ng lupa. Pero bakit laging tamang-tama lamang upang hindi tayo masunog at hindi tayo ma-frozen? Hindi niyo ba napapansin yan? Bakit yung mga bituin wala namang humahawak, hindi naglalaglagan? Bakit itong mundong ito umiikot? Wala namang humahawak. Sabi nga sa Bible, it hangeth upon nothing, nakabitin sa kawalan. Ibig sabihin na mayroong humahawak. Kaya doon pa lang sa nakikita natin sa umaga. Nakikita niyo yung yung mga halaman na tumutubo. Nakita niyo, tinanim niyo yung butil. Pagkatapos, nagising kayo,
meron ng maliit na dahon. Pagkalipas ng isang linggo, makita mo tumaas ulit. Pagkatapos ng ilang buwan, ito na, may palay na, aanihin na. Sino nagkano nun? Sino nagpapaulan? Sabi nga sa Isaiah 55, kung papaano ang ulan at ang nyebe ay nanggagaling mula sa langit at hindi na bumabalik doon upang diligin ang lupa upang magkaroon ng butil para sa mga naghahasik at tinapay para sa kumakain. Kita niyo na? Siya ang gumagawa noon, ang Diyos. Ngunit ang tao, ayaw ng Diyos. Ayaw nila ng tagapagligtas. Bakit? Ayaw nilang pakialaman ang kanilang mga buhay. Ayaw nila ng matuwid na bagay. Ayaw nila ng kapayapaan. That's why, alam niyo po bang nangyayari? If we get out of the center of blessing of Panginoon, na kung saan banayad ang ulan, mayroong kapayapaan at lumabas tayo doon sa sentro na yon. Ano ang aanihin natin? Bagyo. Kaya pag wala tayo sa Diyos, binabagyo ang ating buhay, walang direksyon ang ating buhay, at nagkawatak-watak ang ating buhay. Ganyan din, sapagkat tayo nilikha ng Diyos. Kaya kailangan tayo, naroon tayo sa ating manlilikha. Ganyan din ang isda. Ang isda, tanggalin mo doon sa tubig, ano mangyayari sa isda? Patay. Kaya ang tao, pag inalis mo sa Diyos, ano mangyayari? Patay. Kaya yan ang sabi sa Ephesians chapter 1. You are dead in trespasses. Patay kayo nang dahil sa inyong mga kasalanan. Kaya lang tayo nabubuhay sapagkat kapag tinanggap natin ang ating Panginoon, ang ating Espiritu ay nabubuhay. At ibinibilang tayo ng Panginoon doon sa kanyang tahanan, ang tahanan ng Diyos. Kaya ang sabi doon, ang sino mang tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay ay binibigyan niya ng karapatang matawag na anak ng Diyos. Nanunumbalik tayo sa Diyos at nagkakaroon tayo ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya din sa mga nakikita nyo na palang sa paligid nyo, yung hininga, di ba kayo nagpapasalamat pag gising nyo sa umaga, nakakita kayo? Di ba kayo nagpapasalamat, nakakalakad kayo, nakapagsasalita kayo? Yan ay blessing. Yung lang kung makakain tayo, makahinga tayo, makakita tayo, makarinig tayo, makalakad tayo. Kasi yung iba dyan, lumpo, hindi makalakad. Yung iba dyan, bingi, hindi makadinig. Yung iba, mga bulag, hindi makakita. Amen. Kaya, yan ay blessing at pagpapala sa atin ng Panginoon. Kaya dyan pa lang may papakita natin na ang merong Diyos na nagmamahal sa atin. Tuloy natin. Ngayon, verse 21, kahit nakilala na nila ang Diyos, siya'y di nila pinararangalan bilang Diyos, ni pinasasalamatan man. Sa halip, naghahaka-haka silang mga bagay na walang kabuluhan at nadimla ng kanilang mga hangal na pag-iisip. Kita niyo na? Kahit nakilala nila ang Diyos, hindi niya pinaparangalan. Kaya nga sabi ng iba, kilala ko ang Diyos. Ang tanong, kilala ka ba ng Diyos? Para mo lang sinabi, kilala ko si Bongbong. Si Bongbong Marcos. Pag pumasok ka doon sa pintuan ng Malacanang, papapasukin ka ba? Hindi ka naman kilala ni Bongbong Marcos eh. Kilala mo nga si Bongbong Marcos, pero hindi ka kilala. Ganon din ang Diyos. Sabi niya nga doon sa Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin na Panginoon, Panginoon ay papasok sa aking kaharian. Kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya maraming magsasabi noon, sa mga panahon ngayon, sabi nga ng Panginoon, nasabi, hindi ba Panginoon,
Panginoon, hindi ba nagpagaling kami sa may sakit? Nagpipreach kami ng salita ng Diyos? Hindi ba gumagawa kami ng kamanghamanghang bagay sa iyo? Anong sasabihin sa kanila ng Panginoon Diyos? Ni Jesucristo? Lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Mga mapaggawa ng masama. Kita nyo na, kilala nyo nga yung Diyos, di naman kayo kilala ng Diyos. Kaya marami nga nagsasabi, Lord, Lord. Pero sabi ng Diyos, hoy, tumabi-tabi ka, hindi kita kilala. Kaya sabi nga, kilala natin ang Diyos, pero hindi tayo kilala ng Diyos. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Praise the Lord. Kaya yan, imbis na pasalamatan natin siya, kayo, dyan. Kayo ba'y nagpapasalamat sa Diyos bago kayo kumain? Sino yung nagpapasalamat sa Diyos bago kumain? Taas ang kamay. yung mga iba sa inyo, hanggang dito lang. Alam niyo, dapat pinapasalamatan natin siya. Alam niyo ba, baka yung makain niya may lason. Kung pinasalamatan niyo ating Panginoon, salamat po sa paglilinis mo sa pagkain to bago ko isubo. Kung may lason man yun, inalisan ng Panginoon yun. Amen. Oh. Kaya, ilan sa atin pa kayo kumakain sa McDonald's o kumakain sa mga fast food restaurant, nagpapasalamat kayo sa Panginoon bago nyo isubo yung McDonald's o hamburger. Kasi alam niyo ba, ang nangyayari sa atin, nahihiya tayo sa ibang tao. Mas nahihiya tayo sa ibang tao kaysa mahiya tayo sa Diyos. Ang sakit, aray, no? Pero yan ang totoo. Dito, ang tao, sasalpak na lang sa pagkain. May hindi nagpapasalamat sa Panginoon. Samantalang, sasabihin nga ng iba, pastor, yan naman ay tinapay, galing sa bakery. Hindi naman galing sa Diyos yan. Sino may sabi sa iyo? Ano ba ang sangkap ng tinapay? Harina. Saan ba nanggagaling yung harina? Di ba tinatanim yan, tinaharvest yan? Nanggagaling sa lupa. Sino nagpapatubo noon? Sino nagpapaulan doon? Sino nagpapaaraw doon para lumaki at sumabong at magkaroon ng bunga? Diyos pa rin. Amen. Amen ba? Amen. Amen. O, punta tayo sa 22. Sa verse 22. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal. Yung nga sinasabi niya. Yung the wisdom of this world is foolishness to God. Alam niyo po ba yun? Kaya marami dyan yung mga tinatawag na, sabi nga doon sa book of Psalm, alam niyo po ba doon? Sino mga tinatawag na mahangal? Yung mga hangal na nagsasabi, walang Diyos. Yung mga kaya yung tinatawag na Fool's Day, April Fool's Day. Kaya dito sa Amerika, every April 1, pinagdidiwang dito, every Fool's Day. Alam niyo ba, ang sabi sa Bible, yung nagsasabi na walang Diyos, mga hangal, mga fool. Yan. Kaya, nang matalikdan nila ang kadakilaan ng Diyos, verse 23, na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop, na may 4 na paa, at ng mga nilalang na nagsisigabang. Kaya ano nangyari? Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Yan ang nangyayari. Yang idolatry na yan. Kaya kita nyo, ipinagpalit yung tunay na Diyos doon sa mga tao. Kahit na sinasabing santo-santo yan. May Santa Cruz, Santa Mesa, Santa Bartolome, San Jose, lahat klase, San Sacramento, lahat. Kaya yung atilinda nyo dati, alam nyo ba yung santo namin sa bahay noon? 71.
Lahat yan. Pagkatapos, meron pa siyang tinatawag na God the Father. Kalbo pa. Kasi ganoon, paano? Yun ang ipinagpalit natin dahil kasi yun ang isipan natin. Akala natin, kaya nga yung iba, alam nyo ba? Yung iba gumagawa ng Diyos, pagkatapos ipinagbibili. Kaya may mga Santo Niño, lahat ng mga yan, ginagawa nila yung kanilang Diyos, tapos ibinebenta sa inyo. Kaya nga kaya yung Ate Lainta nyo, dati yan, nung hindi pa born again, nagbebenta ng Santo Niño yan. Nandun sa may kanyang pawn shop. Nandun, sasabihin doon, sabi, Ate Linda, bakit bang mas mahal yung isa? Kasi marami yon. Sabi niya, bakit mas mahal naman yan? Yung isa, 1,200 lang. Sabi niya, 1,200. Yan, 1,000. Paano yung pinsan niya naghihimala na? Kita niyo ba? Ganun. Ganyan ang kaisipan ng tao. Kaya nga, sabi nga dito sa 24, kaya nga, hinayaan, given up. Alam niyo po ba, isa sa mga tinatawag na poot ng Diyos yan, yung the wrath of abandonment. Kapag inabandon ng Panginoon ng isang tao, inabandon ng Diyos ang isang sosyedad, inabandon ng tao ang isang bansa, yan po ang pinakamasaklap sa lahat. Kaya lahat ng klase ng disaster nandyan, lahat ng klase ng kasama nandyan, lahat ng kahirapan nandyan. Kaya itong Amerika, alam niyo po ba? Kala niyo maganda ang Amerika, pumunta kayo dito sa mga San Francisco, Los Angeles. Nako, nandyan lahat ng kasamaan. Ang daming homeless dyan. Mas masarap pang mabuhay dyan sa Pilipinas. Kahit na Islam tayo, at least may tinatawag na may roof tayo dyan. Kahit maliit lang. Pero dito, ang homeless, ang tambak. Doon sila mismo pumupupo sa kalye. Doon sila umihihi sa kalye. At alam nyo, lumalakad dyan para mga zombie. Kasi punong-puno ng drug. Yan ang ibinibigay ng mga politiko sa kanila. Kaya yung mga tinatawag na mga lugar dito, mga Portland, Oregon, San Francisco, LA, punong-puno po yan ng mga addicts. Punong-puno ng mga hold-upan. Pinapasok yung mga grocery store, ninanakawan. Lawlessness is abound in this country. Why? Yan ang dulot ng tinatawag na kapag hinayaan tayo ng Diyos. Sabi niya, ang ibig sabihin niyan, sige, gawin niyo ang gusto niyong gawin. Yan. Kapag walang Diyos, ang tao ang nagiging Diyos at ginagawa niya ang lahat ng kanyang gustong gawin. Amen? Praise the Lord. Ngayon, anong binubunga niyan? Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumun sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Verse 25, tingnan niyo ito. Tinatalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila ang pinaglilingkuran, ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papuriya magpakailanman. Amen. Sino sinasamba nila? Kaya minsan tayo sinasamba natin, hindi lang yung mga Diyos-Diyosa na maliliit na yan. Sinasamba natin yan, yung mga celebrity. Di ba? Yung mga artista. Kaya pag nandun tayo sa lugar ng mga concert, sigaw tayo na sigaw. Sigaw kayo na sigaw, yung buong boses nyo, nandun. Pag nanonood kayo ng basketball, yung mga tinatawag na mga idol nyo, mga basketballista, nandun, sigaw kayo. Pero pag nandiyan kayo sa church, hindi kayo makasigaw ng alleluia sa Panginoon na dapat purihin magpakailanman. Ang sakit, di ba? Pero yan ang totoo. Yan ang totoo. Tingnan niyo yung 26. Tingnan niyo yung 26. Dahil dito, hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pita
ayaw nang makipagtalik sa mga babae, sa mga lalaki, sa kapwa babae na lamang sila nakikipag-ugnayan. Ano yan? Lesbianism. Tomboy. Kaya maraming tomboy. Alam niyo pa dito sa Amerika kung gaano karami ng tomboy? 3 million. Kaya ito pa. Gayon din ang ginawa ng mga lalaki. Ayaw makipagtalik sa mga babae, kundi sa kapwa lalaki na hindi rin sila mahumaling. Ang ginagawa ng mga ito'y nakakahiya. Kaya't hindi nila maiwasan ang parusa sa kanilang lisyang gawain. Homosexuality. Kaya yan ang naghanap tayo, natutuwa pa. Pero nakakaawa mga taong ito. Sapagkat, sabi ng Biblia, hindi sila makakapasok sa karya ng Diyos. Pero may remedyo sa kanila. Kapag sila'y nagsisi ng mga kasalanan at tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay, sila'y tatanggapin ng Panginoon Diyos. Alam niyo ba na maraming mga bakla rito sa Amerika na mga nabuksan ang kanilang mga kaisipan sa katotohanan? Hindi na sila nagpa-practice ng homosexuality. Alam niyo na nandiyan ako sa Pilipinas. Nung tinaguyod namin tinatawag na Serenata kay Jesus 86. Alam nila Pastor Georgie yan. Yan ay pinalabas namin diyan sa baseball, sa Rizal Memorial Baseball Stadium. Alam niyo ba kung sino naging direktor niyan? Nakatulong ko sa pag-aayos niyan na walang bayad. Ang pangalan niya, Marcel Sanson, bagamat tingin ko patay na. Alam niyo, itong number 1 na director sa television ng kapanahon ngayon sa Channel 7 at Channel 11. Bakla yun. Pero nagbago. Tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Nagrepent siya ng kanyang kasalanan at tinalakdon niya yung kanyang pagiging bakla. At di kayo maniniwala kapag napupunta kami sa Nueva Ecija niyan dahil kasi inaayos namin yung mga banda roon para turuan sila patanggapin kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay. Siya pa nagsasabi sa akin, alam mo ba, Pastor Ted, walang batang bakla na ipinanganak. Sabi sa akin, nakarinig ka na ba ng bata na kapag lumabas doon sa kanyang nanay, ang sabi niya, wala. O nakakita ka ba ng kabayo na kapag tumatakbo, sabi niya gano'n, ang takbo noon, tagadag, tagadag, tagadag. Hindi, tikidig. Ganun yun. Kaya yun ang sinasabi doon, mayroong pag-asa. Hindi ko kinakaputan ng mga bakla, ang mga lesbian. May pag-asa sila. Tingnan nyo itong dito sa 1 Corinthians chapter 9 at chapter 6, starting with verse 9. Makinig kayong mabuti. 1 Corinto, Kabanata 6, Talata 9. Hindi ba niyo alam na ang makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, yan ang tinatawag na mga adulterers, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga ngalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, that is homosexuality. Ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait, o mandaraya, ang ganyang mga tao, walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Wala. Pero, verse 11, tingnan natin. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Yan, kamukha ni Marcel Samson. Ganun din kayo noon. Sabi ni Pablo, ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit kayo nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalaga na kayo ng Diyos. Kayo'y pinawalang sala na
sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at ng Espiritu ng Diyos. Kita nyo na? Lahat ng tao ay kayang patawarin ng Diyos sa kanyang mga kasalanan. Ganyan si Marcel Sanson. Ganyan din yung meron pang isang yung couturier doon ng Channel 7. Sinera namin ng Word of God. Baklang-bakla yun. Na nag-aayos ng mga artista, nilalagyan ng makeup, nilalagyan ng lipstick, inaayos sa mga buhok. Baklang-bakla. Nasyera ng Word of God. Tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Alam niyo ba, nagbago. Alam niyo, nag-asawa. Nagkaroon pa ng 7 anak. At alam niyo, pinakamaganda, naging pastor. Kaya, ang salita ng Diyos lang ang pwedeng magbago sa tao. Kaya kayo mga nandyan, natutuwa ako sa inyo. Kayo mga kabataan na lumalabas, isineshare ang Word of God sa ibang mga tao, doon sa mga unbelievers, sapagkat ang pagbabago ng tao ay nanggagaling lamang sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos lamang ang pwedeng magbago sa tao. At ang Jesucristo lamang ang pwedeng magpatawad at maglinis ng lahat ng ating mga kasalanan. Upang ang puot ng Diyos ay hindi maghari sa atin, bagkus naroon tayo sa sentro ng kanyang kalooban, sa sentro ng kanyang blessing, upang hindi tayo lumabas sa kanyang sentro ng kanyang kalooban, at kapag lumabas tayo doon sa kanyang boundary, bagyo ang aanihin natin sa ating buhay. Kaya nandyan kayo, mga kapatid ko. Kaya, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang salita. Sapagkat kapag tayo na kay Jesus, mayroon tayong katiyakan ng kaligtasan. Kapag tayo na kay Jesus, may buhay tayo walang hanggan. Kaya nang tanggapin niyo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay, nagsisimula na ang buhay na walang hanggan sa inyo. Sinabi ni Jesus doon sa aklat ng John, I am the resurrection and the life. Who believeth on me, though they die, they will live again. Amen. Ako ang buhay at pagkabuhay na muli. Ang sino mang maniwala sa akin, bagamat mamatay, siya ay mabubuhay na muli. Yan ang pangako sa ating Panginoon. At ang nangako niyan, He is faithful and true. Amen? Palakpakan natin si Lord. At tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong salita na aming narinig sa umagang ito. Panginoon, ito po ay naging correction sa amin. It could be a rebuke, masakit. Ngunit Panginoon, yung sakit na iyon kapag nawala, Panginoon, ang sugat na iyon ay mananariwa at muling magbibigay sa amin ng paalala na kapag naghilom na iyon, Panginoon, maaalala namin na ito pala'y masakit, ngunit kapag naghilom, Panginoon, ay mananagana ang aming katawan. Kaya salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin. Na bagamat, Panginoon, nasa panahon kami ng kung saan ang panahon ito ay delikado at mapanganib. Ngunit, kung kami nasa piling mo, wala kaming takot, Lord. Sapagkat ikaw ang may kontrol, ikaw ang may hawak ng aming kinabukasan. Kaya salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa aking mga kapatid, kabataan, kabataan, yung mga toddlers na narayan. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita ng pagpapala sa amin na tinanggap namin sa araw na ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, namin Panginoon at tagapagligtas. At lahat tayo magsabi ng malakas na Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y makakaupo na.
isang makapangyarihang salita na nalilito natin. Buhay po ang salita, naniniwala ang Pilipinas. Ang salita po ay